So, busy rin si Kuya Lakay. Lipat na agad tayo kay Kuya Jordex. Umakyat lang po ang gusto magpahayag. Salamat kaya dito na ako. Oo, syempre, may kakayahan ng Diyos na magpakita. Sinong Diyos iyon? Yun yung tanong, sinong Diyos na iyon? Syempre yung Diyos na anak, kasi sabi niya doon sa Colossus, tsaka sabi din niya doon sa mga apostolis niya, ang tagal mo na akong kasama, dayuhan. Ruben at Lakay, hindi mo pa rin ba ako nakikilala? Ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Di ba? Ang linaw. So, yun nga, nakikita talaga ang Diyos. Sino yung representante ng Diyos na para magpakita ang Panginoon? Kaya kung basahin ninyo sa Lumang Testamento, tanging Panginoon lamang ng Diyos o yung tinatawag nating Angel of the Lord. Di ba? Nakita niyo? Kasi yung tetragrammaton na YHWH is yan yung tinatawag nating Father. Tapos yung Angel of the Lord, yan yung Son. Yan yung tinatawag nating Christophany. Hindi siya Theophany, kundi Christophany. So ngayon may kakayahan mapakita yung tinatawag na Angel of the Lord, yung anak ng Panginoon. Sinong anak na yon? Si Kristo mismo. So kung hindi pala makita yung Diyos na iyan, ay para na tayong pagano nito. Sumasamba tayo sa Diyos na hindi nakikita kailanman. So yung Diyos na kinikilala ng Kristyanismo, literally nagpakita at nabuhay bilang tao. Hanggang namatay ito, hanggang muling binuhay, umakyat sa langit at nangakong babalik para bigyan ng karapat-dapat na pabuya ang mga tagasunod niya, at yung mga hindi tagasunod sa kanya bigyan din ng pabuya sa dagat-dagatang apoy. So yun lang, simple, no? Panginoon lamang ang may kakayahan na magpakita. Sino Panginoon na yon? Ayon sa Lumang Testamento, the Angel of the Lord. Yan yung Kristo. Yan yung Jesus. Yan yung tinatawag nating Christophany from eternity past. Nung hindi pa siya nagkatawang tao, ilang beses na siya bumaba mula sa langit. Nagpakita kay Adan at Eva, nagpakita sa lahat. Thank you. Noon, salamat Kuya Jordex. So, next agad Kuya Robin. Ang tunay na Diyos ba ay nakikita o hindi? Kuya, may bisita lang ako, may saglit lang, may inaantay ako, parating na. Okay po, mag-chat na lang po kayo pagka gusto niyo po magsalita. So, Kuya Joven, kayo naman po muna susunod. Yun, shoutout kay PBBM, FARD. Salamat. Ang tunay na Diyos ba ay nakikita o hindi? Nakikita. Labang ang gagamitin mong paningin yung spiritual mong mata, kasi spirito siya eh. Siyempre, nung ang anak ng Diyos nagkatawang tao, nakikita siya sa physical niyang kalagayan gamit ang physical na paningin. But if we are to look for the spiritual form of God, kailangan natin gamitin ang spiritual nating mata. Yung sinasabi sa unang Timoteo na hindi nakikita, hindi mo makikita yun kapag ang gagamitin mo yung physical mong mata. Kailangan kasi inuunawa natin yung sinasabi ng author. Ano ba yung ibig niya sabihin? Hindi yung tayo ang nagbibigay ng kapakahulugan doon sa kanyang sinasabi. Unang Timoteo 1:17. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang isang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Yung hindi nakikita dyan, hindi nakikita ng physical na mata.
Sa pahayag, makikita siya ng mukhaan, makikita siya ng lahat ng lahi, wika. Nakikita si Juan na mangingibig nung siya ay nasa island of Patmos, pinakita sa kanya at siya ay nasa espiritu, sabi dun sa kanyang sulat sa unang kabanata. Nakita niya yung Ama nakaupo sa trono eh. So may nakita siya at descriptive pa yung kanyang pagpapaliwanag, no? Ang kanyang itsura ay, kung atin pong mabilis na tutunghayan ang Revelation chapter 4, merong sabi nga mga baghari sa kanyang paligid. At ang sabi doon ay ang halo-halo yung kanyang yung radiance ng kanyang glory. May jasper stone, sardius, like emerald, you know. Ginamit itong kalawalatian na ito upang ipakita yung kanyang kadakilaan. So literal yan. Literal yang nakaupo siya. Literal na may 24 elders. Lahat yan literal. Nakikita eh. Kapag sinabi mong hindi nakikita, gagawin mong figurative lahat yung revelation, mahirapan ka dyang paliwanag yan isa-isa. Not for the sake of, dahil marami kang ipaliliwanag, but for the sake of being consistent dun sa method ng interpretation. So, yun lang. God bless. Yun, salamat sa iyo Kuya Joven. So lipat tayo kay Dayuhan. Baka hindi na po kayo busy. Ang paksa natin, tunay na Diyos po ba'y nakikita o hindi? Okay, unang-una, yung mga sinabi ni Pastor Joven Platilla ay sinasang-ayunan ng ROG. Sapagkat si Joven ay hindi yan lumalaban sa aral ng ROG. So, sa tanong kung nakikita, yes, nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At kami naman ngayon ang nagpapakita ang Diyos sa inyo. Kasi nga ang titigas ng ulo nyo. Ang pananampalataya hindi nakikita. Ito ay malakas sa amin. Ganun din ang Panginoon. Kung ano ang Panginoon, ganun na rin kami. Sabi sa Romans 8:29 at sa unang 1:4-17, kung iti-take note nyo yan, at sa Hebrew 2:12, kami ay tinuring ng mga kapatid at siya ay panganay, at sa inyo, kami rin ang mga panganay ninyo. Kami ang mga elders ninyo. Ang turing namin sa inyong mga nagkakasala, maliban kay Pastor Joven, dahil yan ay matuwid, hindi nagkakasala, sapagkat ang salita ng Diyos ay nananahan sa kanya. Siya ay tinatawag na mensahero, taga-salita. Yan ang tunay paniwalaan ninyong pastor. Yung hindi nagkakasala, paano nyo paniniwala ng pastor na nagkakasala? So, nagpapakita po ang Diyos sa pamagitan ng tao. Kaya niya ginawa si Adan para maging Diyos at panahanahan niya, maging templo niya. Kaya lang, na-take over ng kalaban. Pero naibalik na ngayon sa pamagitan ng pagbabayad ng ikalawang Adan. Ngayon ay nabubuhay na ang huling Adan. Ito ang kanyang katawan na kinatawan niya, na kanyang itinataas. Sabi sa Efeso 1:23, hindi kumpleto ang ulo kung wala ang sa inyo. Sapagkat nilinis kami ng Diyos upang maglinis din sa inyo. Kinire-recommend po namin, kung magbibigay kayo ng ikapo, wag sa mga pastor na mga sinungaling na nagkakasala. Kay Joven Platilla kayo magbigay. Tiyak kayo na magbibigay kayo sa Diyos. Yan, hindi yan lumalaban sa ROG. Tanungin niyo mamaya kung naniniwala siya sa ROG. Hindi yan kukontra. Kaya kung magbibigay kayo ng ikapo sa mga pastor, wag sa mga nagkakasala. Ano po? Ingat kayo sa pagbibigay ninyo ng pera. Okay? Kaya
narito na po ang salita ng Diyos nagpapakita sa pamagitan ng aral ng ROG, Righteousness of God, Rangers of God. Yun, maraming salamat po, Kuya Dayuhan. So, Kuya Abiel, ikaw na susunod ulit para makapagpahayag. Ayan. Nakikita daw ang bago ba ang Opo, bago pa ang tunay na Diyos ba ay nakikita o hindi? hindi nakikita ang tunay na Diyos patay sa Biblia. Kung 1:4:24, ang Diyos ay espiritu sa likas na kalagayan. Si Kristo rin mismo ang nagsabi na ang espiritu ay hindi nakikita, walang laman at mga buto, walang anyo, walang physical na anyo ang Diyos. Bakit? Dahil nga ang Diyos ay espiritu. Kaya yung mga nagpapakilalang Diyos, palpak yun. Diyos-Diyosan ang tawag ng Biblia doon. Bakit? Juan 1:18, yung paborito kong talata, walang kailanman nakakita sa Diyos. Tama. Dahil ang Diyos ay espiritu sa kalagayan. Pag sinabi mong kailanman, hindi siya napuputol. Hindi siya pwedeng makita mo ngayon, pwedeng hindi. Hindi ganoon. Pag sinabi mong magpakailanman walang makakakita, never na may makakakita sa Diyos gamit ang iyong sarili ng ating sinasabi ni Pastor Joe na espiritu daw. Ang sabi doon 14:7 ng Juan, pag ay ating nakilala. Kaya depende sa pagkaunawa mo sa pagkakakita sa Diyos. Kung physical, hindi. Dahil lang sabi, kailanman walang makakakita sa Diyos. Kung nakilala mo ang Diyos, ay siya inyong nakita. Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Juan 14:7. Kaya, paano yun? Yung pagkakita sa ating Panginoon Diyos, kapag natutunan mo yung tunay na aral. Juan 17:3, ang buhay na walang hanggan, makilala mo na ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang Ama lamang. Yun ang pagkakilala na tunay sa Diyos. Doon mo lang siya matatagpuan at makikita sa ganun. Pero, kung sasabihin mong naked eye, lalabag yan sa banal na kasulatan. Kasi sabi, walang kailanman makakakita sa Diyos. Naked eye. Di ba yan yung paborito talata nila? At congratulations pala kay Pastor Joven. Hindi ko alam na na-recruit ka na pala sa ROG. Welcome to the God, God Club ba? Ayun, yun lang. Salamat sa mga nakinig. Amen. Tawa ko kay Pastor. Well, salamat kay Abiel. So, lipat next agad tayo kay Kuya Nice One. Ang tunay na Diyos ba'y nakikita? Ayun. Sa topic, maganda eh. Ang tunay na Diyos ba ay nakikita? Yes, no? Dahil unang-una, maliwanag po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kay Felipe. Sabi ni Felipe, Guro, maaari mo ba ipakita sa amin ang Ama? Ano ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo? Felipe, tagal na nating magkasama, hindi niyo pa ba nakikita ang Ama? Sabi niya ganon, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. So, maliwanag, mga kapatid, na sa katauhan po ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagkakatawang tao, ay nakita na po, nakikita po ang Diyos. At yun po ay pinatunayan din po ni Juan, sabi ni Juan, sa Juan 12:41, sa Magandang Balita Biblia, sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Kung atin po ito i-cross reference, ang talata na ito, John 12:41, makikita po natin ito sa aklat ni Isaiah. Mababasa natin sa Isaiah chapter 6 verse 1. Ano po sinasabi? Noong taong mamatay ang Haring Osias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan.
matayog at mataas at pinuno ng templo ng kanyang kaluwalhatian. So maliwanag yan mga kapatid na hindi po maaari na magkukontrahan po ang propeta Isaias at si Juan, no? Paano po ito inunawa ni Juan at ano po ang pagtuturo ni Juan sa aklat ni Isaias, sa sinabi ni Isaias sa kanyang nakita? Ang sabi po ni Juan sa 12:41, sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. So dito sa talata na ito napakaliwanag po mga kapatid, ano, na mayroon na po talaga nakita, mayroon na po nakakita sa Diyos, nakikita po ang Diyos, maliwanag po yan sa banal na kasulatan. Ngayon doon sa Juan 4:24, kung titingnan natin ang context doon, ang kausap po doon ng ating Panginoong Kristo ay yung babaeng Samaritana, no? Kung babasahin mo yung context doon, kaya nasabi yon ayon po sa historical context, dahil sa panahon na yon ang mga Hudyo po ay naniniwala sila na ang Diyos ay nananahan lang po sa loob ng templo. Kaya ang pagganap ng kanilang pagsamba ay doon lamang po sa loob ng templo at hindi sila naniniwala na ang Diyos ay pwede sambahin sa iba't ibang dako. Yun po ang ibig sabihin doon. Kaya sinabi ni Jesus na ang Diyos ay Espiritu. No? Kaya kahit saan lugar nandun ang Diyos. Kaya kahit saan lugar pwede mo sambahin ang Diyos. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. So, sunod namang papahayag ay sino ba? Si PBBM. Yan. Kuya, ikaw naman. Magandang umaga, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang tanong, ang tunay ba na Diyos nakikita? Ang sagot dyan, si Kristo mismo ang tanongin natin. Hindi yung mga TikToker, hindi yung sino-sino. Siya mismo sapagkat siya ang tagapagligtas at sa yung sinugo ng Diyos. Okay. Ang sabi ng Panginoong Kristo, tama yun, kinutid doon sa Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Hindi na po pwedeng ipaliwanag ng kung sino-sino na mismo si Kristo nagpaliwanag sa tunay na Diyos. Sabi niya, ang Diyos ay Espiritu. Anong ibig sabihin ni Kristo ang Diyos ay Espiritu? Ipinaliwanag din niya yan sa Lucas 24:39. Ang Diyos, ang isang Espiritu, walang laman at mga buto. Binigay niya pa nga ang halimbawa, hipuin niyo ako rin nga. Tingnan niyo ng aking mga paa at kamay, ako rin nga. Kasi si Kristo may laman at mga buto. At pagka binasa mo naman, tama yung sabi ni Abiel, nasa Juan 1:18, walang sinumang makakita sa Diyos. Tinutukoy niya doon yung tunay na Diyos. Kaya ang tanong kung ang tunay na Diyos nakikita, ay hindi nakikita sapagkat ang tunay na Diyos ay Espiritu sa kalagayan. Yun yung pinakamaliwanag doon. Yung sinasabi nila na nakita ang Diyos, yung gawa ng Diyos nakikita. Yung kapangyarihan ng Diyos nakita. Yun yung ibig sabihin doon. Pero yung physical, naked eye mo, makikita mo ang tunay na Diyos? Ay hindi. Hindi mo makikita ang tunay na Diyos sapagkat Espiritu yun. Yun lang po, iwiwib ko lang po yung time ko. Salamat po, Kuya Biorista. Okay, maraming salamat din Kuya PBBM. So, next naman si Kuya Poy. Poy, paumanhin. Pomine. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang Diyos ba ay nakikita o hindi nakikita? No. Sa Biblia, yung pagkakita sa Diyos ay maaari nating tinatawag na figurative, no? Pero kung literal, no, mata sa mata, hindi talaga nakikita ang Diyos. Ang sabi nga ni Kristo, no, sa Juan 14, talatang 7, ang sabi ni Kristo dito,
ay ganito, 1:14. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong nangakilala at siya'y inyong nakita. Yan. Ang pagkakita po sa Ama, no, o sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagkakilala, hindi po sa pamamagitan ng mga mata. No? So, ang sabi nga ni Kristo doon sa mga kaawa niya, mga bulag, no? Hindi mata yung bulag ang tinutukoy, kundi yung alin? Yung unawa, yun ang bulag. Ang pagkakita po sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng mata, kundi sa pamamagitan ng pagkaunawa. Seeing means discerning. Ang sabi din dito sa ikatlong 1:11, ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakita sa Diyos. Oh. Sa ibang salin, ang gumagawa ng masama ay hindi nakakilala sa Diyos. Sa makatuwid, ang pagkakita po sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagkakilala. Ngayon, ang Diyos ba ay literal na makikita sa pamamagitan ng mata? Hindi. 1:18, no one has ever seen God at any time. Bakit po hindi makikita ang Diyos sa pamamagitan ng mata? Ang Diyos po, ayon sa Biblia, ay invisible. Kapag sinabi nating invisible, sa Tagalog, hindi makikita, invisible. So, ang Diyos po ay hindi makikita sa pamamagitan ng mata. Pero kung ang pag-uusapan natin ay sa pamamagitan ng pagkakilala, talagang makikita ang Diyos. Ganun lang yun kasimple, no? Makikita ang Diyos, hindi sa pamamagitan ng mata, kundi sa pamamagitan ng pagkakilala. Hindi naman siya makikita sa pamamagitan ng mata. Ganun lang kasimple, no? Figurative yun ang pagkakita sa Diyos, hindi literal. Yun, salamat Kuya Poy. So next na agad tayo kay Boy Shepherd. Ang tunay na Diyos ba ay nakikita o hindi? Okay, ako na naman. Napakalinaw yung mga nasabi pero may malabo. Okay. Kanina, yung sabi sa talata na ang nakakita sa akin ay nakakita sa Diyos. Tapos, sabi naman po ni Shelby, ni Abiel, walang sinumang nakakakita sa Diyos. Okay. Kung sinabing walang sinumang nakakita sa Diyos, sa akin nakikita ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasi anong sabi sa anong sabi doon sa dito sa talata na Juan 8:18, walang taong nakakakita sa Diyos, sabi ni Panginoong Hesus. Pero ang nakakita si Kristo. Kung si Kristo ay tao, dapat hindi sana ito isali. Oh. So may nakakita sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at si Kristo ang nakakakita. Ko nakalimutan siguro ni Abiel na ang pagkakilala niya ni Kristo tao. So dapat sinabi ni Abiel, pag sinabing walang nakakita sa Diyos, dapat hindi dito isali si Kristo kasi tao ang pagkakilala niya. So may nakakita sa Diyos sa pamamagitan ni si Kristo ang nakakita sa Diyos, pero sa pamamagitan ni Kristo tayo naman ay nakakakita sa Kanya. At ngayon, paano natin makilala kung hindi natin makita? At paano natin makikita kung hindi natin makilala? Sa pamamagitan ng ating nakita, nakilala natin. So, ang tunay na Diyos, nakikita sa pamamagitan ni Kristo. So, nakikita ang tunay na Diyos. Yun lang po. Okay, salamat Kuya Boy. So lipat tayo kay MBB naman. Yan, Kuya MBB, ano ang yung reaction, pahayag dito sa ating paksa ngayon? Nakikita ba o hindi?
Okay, good afternoon po sa ating lahat. God bless all. Peace be with you all. Palitan lang ng kuro-kuro. Huwag tayo pag-away. Unang-una, spiritually kung pag-uusapan natin ay nakikita siya spiritually. At sinasabi sa Mateo 18:10 na yung kanyang angel always see God at laging nasa trono ng Panginoon Diyos, na yung mga angel niya ay panhik panaog kasi messenger of God na nagbibigay mensahe sa atin at nagpapada ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anghel na kanyang create. Ito yung tinatawag na ministering spirit na create ng Panginoong Diyos na heavenly army para magsilbi sa kanya at patunayan na may Diyos na creator at may Diyos din na anak na bumaba dito sa langit na nagkatawang tao para mamatay sa ating mga kasalanan. At yung mga angel na to is talagang nagpapakita in Old Testament pa nga at nagiging messenger of God. How much pa kaya yung Panginoon Diyos? Kaso nga lang, kung pababasihan natin yung pag nagpakita siya dun sa mga sa kay Moises nga nagpakita siya dun sa bundok Sinai. Laylayan pa lang ng damit ng niya talagang tumanda si Moises At pag talaga siya nagpakita, magagawa niya magpakita sa atin. Kaso nga lang, kailangan holy tayo, banal tayo. At pag nagpakita siya, mamamatay tayo. Yun yung niya, yung dahil sa kasalanan, yun yung nagpahiwalay sa atin. Dahil sa kasalanan na pumasok na deceive si Eva at Adan, yun yung nagpahiwalay. Kasi yung nilikha nga yung Garden of Eden, andun siya. Naglalakad siya dun sa nilikha niya. At nakikipag-usap dun sa dalawa kay Eva at Adan. Pero yung pumasok yung kasalanan, yun yung nagpahiwalay sa atin. At yun yung kanyang ibabalik. According to Revelation 21, nabababa yung kingdom of God kapag nagamot na ang lahat ng bansa mula dun sa pagkakainom natin o pagkaka-receive natin ng maling turo na siyang pumatay sa ating espiritu. Kung babalikan natin, isa lang yung pinagbigyan. At kailanman yung pinagbigyan na yon ay hindi nagtuturo na siya ay Diyos, na hindi nagkakasala. At yun lang yung tanging susi para magamot tayo. Wala nang iba. At nagpapahayag na yan sa buong mundo sa ngayon. Okay, last na si Kuya Agilus magpapahayag para makapagtanong na. So Agilus, ang tunay na Diyos ba'y nakikita o hindi? Ayan. Basahin natin Kasi ang Diyos kasi, kung gusto niyang magpakita, nasa Kanya yun. Hindi mo siya pwedeng pigilan. Ngayon naman, kung ayaw niyang magpakita, nasa Kanya rin yun. Hindi mo siya pwedeng diktahan huwag kang magpapakita magpakita ka Hindi ganun. Nasa Kanyang desisyon yun kung magpapakita siya o hindi. Kasi wala namang imposible sa Diyos Diba? Powerful siya. Lahat kaya niyang gawin. Diba? Pero sa panahong Kristiyano, ano ba desisyon ng Diyos? Tungkol sa kanyang nature na spirit being. Gusto niya bang magpakita sa panahong Kristiyano? O ayaw niya? Yun kasi ang mahalagang tanong dun Hindi naman mahalagang tanong kung nakikita ang Diyos o hindi. Ang tanong, gusto niya bang magpakita o hindi? Yun dapat. Ano bang desisyon ng Diyos sa panahong Kristiyano? Makita ba siya o hindi siya makita? Ito, basahin natin. Sa unang Timoteo 1:17. Sabi dito, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos, ay ang kapurihan, kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa.
Eh, yun ang desisyon niya. Hindi siya makita. Wala tayong magagawa dun. Kaya kahit sabihin natin na nakikita ang Diyos, kanyang likas na kalagayan, hindi yun yung desisyon yun eh. Desisyon mo yun. Dahil gusto mong paniwalain ang tao na nakikita siya sa panahong Kristiyano. Desisyon mo yun. Pero ang desisyon ng Diyos, hindi ganon. Sabi ng Biblia, hindi nakikita sa iisang Diyos. Ang iisang Diyos hindi nakikita kaya hindi talaga kasama si Kristo sa iisang Diyos. Si Kristo kitang-kita kahit, di ba? Kahit nasa langit na nakita pa rin. Di ba nakita pa rin ni nung diakono na binato? Sino ang pangalan nun? Si Esteban, di ba nakita ni Esteban si Kristo kahit nasa langit na. Hindi talaga siya iisang Diyos. Okay, salamat kuya. So, magtatanungan tayo. Una magtatanong si kay Jordex. Tigli 5 minuto bawat isa. Sa mga gustong mapanood yung replay ng ating mga discussion, pati tanungan kanina ay nai-upload na po sa channel. So, ayan, pakipollow na lang. Subscribe.